Ciao raga, kamusta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Kapag ikaw ay mag-a-apply ng Italian citizenship na per residenza, ay magkano ang required na reddito? Pwede ga na gamitin ang reddito ng iyong asawa, anak o kamag-anak? Ilang taon ka na reddito ang kailangan? Kailangan ba na mayroong i-final na 730? Kapag ang ini-apply naman ay Italian citizenship na per matrimonyo, requirement ga din ang reddito o hindi? Sasagutin natin lahat ng mga tanong na yan. Raga, dopo na sigla, partiamo! Ang isang estranyero dito sa Italia na gusto niya na maka-acquire siya ng Italian citizenship at maging ganap na naturalized Italian, ang isa sa mga pangunahing requirement para sa application ng cittadinanza per residenza, yung applyan niya ay cittadinanza italiana per residenza. Ang isa sa mga pangunahing requirement ay ang pagkakaroon ng sapat na reddito annuale or annual income. Ang pagkakaroon ng sapat na reddito ay isang requirement para ipakita o patunayan ng aplikante na siya ay may kakayahan na suportahan financially ang kanyang sarili at ang pamilya. Kung halimbawa siya ay may pamilya, at hindi siya magiging pasanay ng Italian welfare system. Pero linawin na agad natin, kung ang applyan ng isang estranyero para maging Italian citizen ay yung cittadinanza italiana per matrimonio, meaning siya ay nakapag-asawa ng Italiano or yung kanyang asawa ay naging Italiano na. Ang pagkakaroon ng sapat na reddito ay hindi kasama sa mga requirements kapag ka ang a-applyan mo, kapag ka ang ipaprocess mo ay cittadinanza italiana per matrimonio. Ulitin lang natin kapag cittadinanza italiana per matrimonio ang a-applyan, hindi requirement ang reddito. Ang Ministero dell'Interno ang nag-i-establish ng criteria pagdating sa required na reddito para sa application sa cittadinanza italiana. Yan ay maaaring magkaroon ng pagbabago at nakadepende din sa mga kariko na kapamilya. Hindi lahat ng tipo na reddito ay tinatanggap o valid para sa application ng Italian citizenship. Ang reddito ay dapat na stabile at saka regulare. Kaya nga dahil diyan, hindi lang sapat na ikaw ay nakapag-submit ng required na reddito upon your application, kundi dapat din na ma-maintain mo ang iyong reddito habang nakapasok ang iyong dumanda at naghihintay ka ng ilang taon para sa resulta hanggang sa ikaw ay makapanumpa. Kaya maling isipin na dahil ikaw ay nakapag-submit na ng application ay pwede nang mawala ng reddito. Intanto, sabi nila ay naghihintay na lang man daw ng resulta. Hindi dapat ganoon. Dapat na papanatilihin na mayroon kang sapat na reddito hanggang sa ikaw ay makapag-juramento at maging ganap na Italiano. Ang reddito na tinatanggap ay yung reddito mula sa lavoro dipendente, mula sa lavoro autonomo, kasama din yung galing sa pensione, o mula sa ibang verifiable na source of income. Ang reddito mula sa NASPI o disoccupazione ay consider din na yan ay reddito. Sa pagsubmit ng application online, ang required na reddito na dapat i-provide ay yung reddito sa lumipas na 3 taon mula doon sa date ng submission of application. Kung 2025 ka nag-apply, alora, ang reddito na kailangan ay reddito mula doon sa mga taon na 2024, 2023, at saka 2022. Magkano ang reddito talaga na kailangan? Yan ay nakadepende doon sa composition ng pamilya. So, ang reddito kailangan 8,263.31 kapag nag-iisa lang ang aplikante at walang kariko. 11,362.05 naman
Mas mataas kapag ang aplikante ay mayroong konyuge o asawa na kariko. Tapos ay 516.46 euros. Additional na amount, yan ay idinadagdag kada filyo a kariko ng aplikante. Pagka ang kariko ay isa, di additional 516.46. Kapag ka dalawang filyo na kariko, ay di times 2 noon. Pagka tatlo, ay di times 3 ng amount na yon. Kapag ka tatlo yung filyo na kariko noong aplikante. Hanggang ngayon kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng charges. Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre, as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho, habang ikaw ay nasa bahay, o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno, o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras. Kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit 10 oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan, Raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang TapTap Send. Kasi tingnan mo free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang yung promo code na RagaChat. Paano kung halimbawa na kulang ang Reddito noong aplikante ay gusto na niyang mag-submit ng application kasi doon sa ibang mga requirements ay okay na siya. Pwede na gamitin o idagdag ang Reddito ng kanyang kapamilya? Ang sagot, Raga, ay pwede. Dahil ang usapan sa application ng Italian citizenship ay Reddito Familiare. Kaya pwedeng gamitin ang Reddito ng mga kasama sa Stato di Famiglia. Kaya ang Reddito ng asawa, Reddito ng anak, okay? Reddito ng mga magulang, yung Reddito ng mga manugang, pati Reddito din ng kapatid, maging yung Reddito ng biyenan ay pwedeng gamitin, pwedeng isama, okay, sa application as long as sila ay kasama sa Stato di Famiglia ng aplikante. Paano mo mapapatunayan na mayroon kang sapat na Reddito para sa iyong application? Sa pag-invia ng iyong application online, kailangan na mag-alega ng kopya ng iyong Dichiarazione dei Redditi. Either na modelo unico, modelo 730 o kaya naman ay CUD ng 3 taon na lumipas, yung last 3 years. Kung gagamitin mo ang Reddito ng iyong mga kasama sa Stato di Famiglia, yan din yung mga dapat na ialega bilang katunayan ng kanilang source of income. Reminder kailangan na i-maintain ang required na Reddito hanggang sa makapanumpa dahil for several times ay yan ay kukontrolin pa ulit-ulit ng Ministero del Interno kung sapat ba yung iyong Reddito. Another important info, kapag hindi sapat ang Reddito o hindi iyan na-maintain, yan ay isa sa mga dahilan kung bakit nare-reject o hindi na-aprobahan ang application ng Cittadinanza Italiana per Residenza. So yun, Raga, sana naging malinaw sa iyo at umaasa ako na nakatulong sa iyo ang information na content ng vlog na are. Sana ay ma-share mo rin sa iba, lalo na doon sa mga alam mo na makakatulong din sa kanila ang info na pinag-usapan natin sa bidyong ito. Maraming salamat, Raga. Maraming salamat sa support at pagtitiwala mo. This is Chad, and always remember, Chad will guide. Grazie, Raga. Alla prossima.